Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Exodo mga kapatid. Pero kagaya pa rin ng ating ginagawa, mananalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman Lord sa araw na to dahil makakapagbasa na naman kami, makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat Lord sa kaloob mong ito at sa pagkakataon na naman na ibinigay mo sa amin upang magsama-sama, mag-aral, makinig, magbasa ng iyong mga salita o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Samahan mo po kami, turuan at gabayan upang lubusan namin itong maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, samahan mo rin po ako turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ulit ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Diyan sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at ang notification bell po, paki-click na rin para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Kahapon isinare ko sa inyo ang chapter 11 na may pamagat na ipinahayag ni Moses ang kamatayan ng mga panganay mga kapatid. Pero kagaya pa rin ng dati, naging matigas pa rin ang puso ng hari ng Ehipto. Hindi pa rin sila pinayagang umalis at pinagtabuyan pa sila ng paraon. Ngayon mga kapatid, dito po tayo sa chapter 12. May pamagat itong unang pamagat nito, ang pista ng Paksaw sa verse 1. At verse 15, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Verse 21, ang huling salot, namatay ang lahat ng panganay. At verse 41 mga kapatid, ang mga tuntunin tungkol sa paksaw. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 12 ng Exodo, verse 1 mga kapatid, may pamagat ulit ito ang pista ng paksaw. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron na sa Ehipto, mula ngayon ang buwang ito ang siya magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabi dito, at sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwan ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. No, yun ang magiging umpisa ng unang buwan mga kapatid. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsalo sila ng mga malapit na kapitbahay. Kung maliit lang at isang tupa, hindi nila kayang ubusin, magsalo sila. No? Sabi pa dito, kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsalo sila ng malapit na kapitbahay na malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng pagsasalo-salo isang tupa ay ibabase ito o ibabatay sa dami ng makakakain bawat isa para hindi masayang mga kapatid. Kailangan lalaki ang tupa o ang kambing, isang taong gulang, walang kapintasan. Sabi dito, aalagaan ito hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan. Hanggang kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo dito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay ng kakain ng kinatay na hayop. No, yung dugo, ipapahid daw yun sa may pintuan. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa.
walang pampaalsa. Ang dapat na tinapay, yun ang mga tinuturo dito sa Old Testament, mga kapatid. At ang sabi dito, ang mapapait na gulay, huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi, sabi dito, ulitin ko lang sa verse 9, huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang sabi dito hayop, kundi litsunin ninyo ito ng buo, kasama ng ulo, mga paa at mga laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, kailangan sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, yung maayos na, sabay-sabay kakain, na nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang paksaw ni Yahweh. Yan ang bilin niya. Dapat maayos pagkakain. Di ba mga kapatid, tayo rin dapat gano'n sa isang kainan, sa lamesa natin o kahit sa bahay. Huwag tayong nakahubad kasi biyaya ng Diyos yung ating kakainin. Bigay niya yun sa atin, mga kapatid. Amen. Verse 12, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Ehipto. No? Sabi dito, sa gabing iyon lilibutin ng ating Diyos ang buong Ehipto at papatayin niya ang lahat ng panganay na lalaki. Sabi pa dito, paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh, sabi niya. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makikita kong may pahid na dugo ay lalampasan ko. So yun ang ibig sabihin kung bakit pinahid yung dugo ng kanilang kinatay sa bawat pintuan nila, dahil yun ay lalampasan ng ating Diyos. Sabi pa dito, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa, na niligtas sila. Dinaanan lang sila, walang nangyari sa kanila. Doon maaalala nila na ang Diyos ang may gawa ng lahat ng kaligtasan na nangyari sa kanila. Amen. Verse 15, mga kapatid, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Sabi dito, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Ititiwalag ang kumain ng tinapay na may pampaalsa. Sa una at ikapitong araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda lang ng pagkain, mga kapatid. Excuse po. Sabi pa dito, ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya ay dayuhan o purong Israelita, saan man kayo naroon. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang pampaalsa. Yun ang kabiling-bilinan ng Diyos, no? Dito sa Old Testament, sa Exodus. Verse 21, mga kapatid, ang unang paksaw. Sabi dito, tinawag nga ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sarili o para sa inyong sariling pamilya at katayin ninyo
ito para sa paksaw. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. Ito na yung bilin sa kanila para pagdaan ng Diyos, lalampasan sila. Kaya ito ipapahid sa kanilang pintuan, sa magkabilang poste, mga kapatid. At isa man sa inyo ay huwag lalabas sa bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatahin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makikita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tungtuning ito at palagi ang ganapin. Pati ang inyong mga anak, patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag tinanong ito ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalala sa paksaw ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang buong Ehipsyo, mga kapatid. Sabi pa rito, nang masabi ito ni Moses, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at isinagawa ang inutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses at Aaron. Verse 29, mga kapatid, ang huling salot. Namatay ang lahat ng panganay. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto mula sa panganay ng paraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop ng gabing iyon. Nagising ang paraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, mga kapatid. Noong namatay ang lahat ng panganay. Kahit sa hayop, mga kapatid, kahit nasan ka man, nakabilanggo ka man, ang iyong panganay pa rin, no? So sabi dito, sa buong Ehipto narinig ang malakas na iyakan. Sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabing ring iyon, sabi dito, ipinatawag ng paraon sina Moses at Aaron at kanyang sinabi, sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hiniling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. Sabi ng paraon, yung gabing ding yun, nung narinig niya ang nangyayari sa buong Ehipto. Sabi dito, inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kaya binalot nila ng damit ang kanikan, ang minamasang harina at nalagyan ng pampaalsa ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. Sabi dito, nooy nahingi na nila ang yung mga pinapahingi, no? Ang mga alahas, di ba, humingi sila para mabaon nila yung mga alahas, pilak, ginto, mga kapatid. So nahingi na nila to. Yung mga damit tulad ng inuutos sa kanila ni Moses, ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Verse 37, mga kapatid, ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Sabi dito, humigit kumulang sa 600 bilanggo ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka at diluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng tinapay. Dali-dali na lang, mga kapatid, dahil apurahan na, kailangan na silang umalis, pinagtabuyan na sila.
nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 years, mga kapatid. Huling araw ng ika-430, sabi dito, taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila'y iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto, kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-aalala sa pagligtas sa kanila ni Yahweh. Tinandaan nila yon. Ito ang araw na kami iniligtas ni Yahweh. Ang pag-aalalang iyon ay patuloy nilang gagawin hanggang sabi dito habang panahon. Patuloy nilang gagawin yan. Yung pag-aalala na iniligtas sila ng Diyos. Verse 43, mga kapatid, ang mga tuntunin tungkol sa paksaw. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa paksa, bawal kumain ito ang mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring kumain nito kung siya ay tuli. Sabi dito, kung siya ay tuli na, pwedeng kumain nun. Kahit dayuhan, hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang panuluyan. Itong mga hindi, sabi dito, yung nuluyan lamang sa inyo, yung nakikitira lang, no, hindi pwede. O kaya ang mga upahang manggagawa, ang korderong pampaksaw dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito, hindi pwedeng ilabas, hindi pwedeng ipamigay, kundi dun lang dapat kainin, mga kapatid. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng paksaw ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipanayam sa inyo na gustong makipagdiwang sa paksaw ay kailangan tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Kailangan tuli daw, mga kapatid. Sa gayoy, itinuturing silang katutubong Israelita. Yun pala ang ibig sabihin, ano? So napakahalaga, mga kapatid. Bago ka sumali sa kanila, bago ka makikain, bago ka sumali sa pagdiriwang, kahit ikaw ay dayuhan, dapat ikaw ay tuli. Huwag hayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya ay katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang inutos ni Yahweh kina Moses at Aaron. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang lipi. Sunod-sunod sila, naglalakad sila, lumakad na sila, mga kapatid. Pinaalis na sila ng Paraon dahil sa maraming nangyari, maraming salot, 10 salot, mga kapatid, at marami pang kababalaghan na ginawa nung panahon na yon, hanggang sa pumayag na itong Paraon, mga kapatid, hinayaan pang mamatay muna ang bawat panganay. At yun nga, pinagtabuyan na sila. At yun nga, sabi dito, hindi na sila nakapaganda ng kanilang tinapay dahil sa apurahan na ang kanilang pag-alis. Pero kagaya pa rin ng sinabi ni Yahweh ng ating Diyos na aalis sila na may dala-dala silang baong kayamanan. So yun nga, binigay ng mga Ehipsyo ang bawat hiningi nila, kaya naglakbay sila na may dala silang kayamanan o mga alahas. Nadala din nila ang lahat ng kanilang yung matatanda, bata, at lahat ng kanilang hayop na alaga. Nadala nila at sinunod nga nila ang lahat ng bilin ng ating Diyos. At yan ang katapusan ng chapter 12, mga kapatid. At napakaraming ang inutos ng ating Diyos tungkol dun sa paksaw, na sinasabi nila. Yung pista ng paksaw, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang huling salot, ang sabi dito, ang lahat ng panganay ay namatay, ang mga tuntuning tungkol sa paksaw na gagawin nila taon-taon, na dapat walang pampaalsa ang kanilang kakainin, at kung may dayuhan man na makikisali, dapat tuli. Yun ang bilin ng ating Diyos kila Moses at Aaron, mga kapatid, at sa buong Israelita, yun ang bilin nila, at yun naman ay sinunod. Nawa tayo rin, mga kapatid, maging masunurin din tayo. Huwag maging matigas ang ating ulo. Pag may narinig tayong salita ng ating Diyos na pinagagawa sa atin, nawa yun ay ating sundin.
Dahil yun ay ikabubuti natin at ng lahat ng ating lahi at ng lahat ng ating mga mahal sa buhay. Ituro din natin iyon na sa ating mga mahal sa buhay ang sundin ng ating Diyos. Napakarami pa yan mga kapatid. Umpisa pa lang tayo dito sa Biblia, ulit dito sa Genesis at Exodus. Kung matatandaan nyo yung aking sharing dati sa John, tapos Matthew or Mateo, ngayon naman ay sa Exodus na ako mga kapatid. Marami siyang sinabi, maraming ginawa, maraming sinabi at gawin natin dapat na inuutos sa atin ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, no? Dito pa lang sinasabi na maging masunurin tayo sa sinasabi sa atin ng ating Diyos upang tayo kanyang pagtagumpayin, samahan, proteksyonan, no? Ingatan tayo. Yun ang kanyang gagawin dahil tayo naging masunurin sa ating Diyos. Kagaya pa rin ang lagi ko sinasabi, magmahalan po tayo, magpatawad at magpakumbaba. Sumunod tayo sa ating Diyos. Tanggapin natin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Hesukristo upang ang lahat ay maging maayos, masaya, matagumpay at iingatan tayo ng ating Diyos habang tayo'y nabubuhay. Mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin. Salamat sa ating Diyos sa mga salita na naman niya na ating nabasa, napag-aralan at napakinggan ngayong araw na to. Mga kapatid, magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, napag-aralan ngayong araw na to. Lord, salamat po sa araw-araw na may salita kaming naririnig. Salamat Lord dahil kaloob mo po ito na makarinig kami, makapag-aral ng iyong mga salita. Thank you Father God sa lakas ng loob at talino, sipag na ibinibigay mo sa akin. Ganon din sa mga pastors and bishops. Lord, sa mga leader na naglilingkod sa iyo. Salamat Lord sa mga kapatid ko na nandyan. Alam ko sila rin Father God ay naghahayag din, nagsishare din ng iyong mga makapangyarihan salita. Bigyan mo rin sila ng lakas ng loob, talino at sipag, O God, upang magpatuloy din silang mag-share, maghayag ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, I pray, ingatan mo rin ang bawat presidente ng bawat bansa. Ingatan mo po sila, pagtagumpayin mo po sila sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ingatan mo po sila, proteksyonan, palakasin, at pagalingin sa anumang klaseng karamdaman. Lord, ingatan mo po rin ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kasamahan sa pamahalaan, Father God. Ganon din ang aming mga kapatid sa pananampalataya, aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay. Father God, ingatan mo po kami lahat. Ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O Diyos. At ang lahat ng may karamdaman, muli mong pagalingin, O Diyos, at pagbigyan ng isang pagkakataon upang maiayos namin ang aming mga buhay, upang makapagbalik loob sa iyo, O Diyos, makapagsisi sa lahat ng kasalanan at makagawa ng kabutihan. Una para sa inyo at sa aming kapwa. Salamat Lord sa pagkakataong yan. Galing po sa inyo lahat Lord. Kung ano man ang meron kami ngayon, kalakasan, katalinuhan, sa inyo po galing yan. Sa inyo lahat galing ang lahat, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo Lord. Thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming panalangin. Dahil ito'y dininig mo na, magiging maayos na ang aming mga buhay, ang aming bansa, magiging malinis, masaya, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang magugutom, magiging maayos na at masagana at tagumpay ang lahat ng may buhay, lalong-lalo na kaming mga taong iyong ginawa, O Diyos. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Salamat po Ama. Salamat po. Muli Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat. Salamat din sa inyo mga kapatid sa pagpapatuloy nyo ng pakikinig, pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Salamat sa inyo. Salamat po sa ating lahat. Muli, salamat sa ating Diyos. At mag-ingat po kayo palagi mga kapatid. Mag-pray po tayo palagi. Mag-pray po tayo oras-oras. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.